My family and my close friends encourage me to take steps towards healing. Kaya ang una ko pong ginawa is I decided to reach out for professional help. So mga kamads, mga kaibigan, for today's video, pag-uusapan po natin, and sinamarize ko na din, don't worry about it, yung nangyari kay Adam at saka dun sa girlfriend niya na, well, very deep pala yung nangyari, and this is the other side of the story. Now, for your brevity mga kamads, mga kaibigan, I actually summarized yung mga key points dito para hindi tayo mawala and dahan-dahan natin pag-uusapan to. So, yung first kong gustong pag-usapan dito, yung kung paano niya hinandle yung kanyang, according to him, nagkaroon daw siya ng yung breakup daw niya was very traumatic and na-diagnose daw siya with PTSD or yung tinatawag na post-traumatic stress disorder. So, ang una niyang ginawa is he confided with his family and friends and he found his fate. Parang ganun yung sinasabi niya dito. And wala namang masama doon. That's why yung ibang kaya nga we have a freedom of belief dito sa ating society. So kung gusto mong gawin yon, gawin mo yon. And yung kanya namang pag-handle dito, in my opinion, it's very healthy. Now, ginagawa niya to kasi daw kino-content pa din daw siya ng girlfriend. Let's hear him out. Pero isa sa rason kung bakit din po ako magsasalita ngayon ay naging consistent po na naging laman pa rin ako ng kanyang mga content. With regards naman sa pagko-content ng personal life, kasi yung girlfriend niya yata, ang OG na content nun is nagbabasking, di ba, nagkanta-kanta. Tapos si Adam naman, ang content niya is yung mga vlogger meta na challenges, na travel, all of this lifestyle vlogging content naman kay Adam. So, hindi kasi sila family vlogs like sila Tony Fowler. So, there is a reason why not to content about your personal life kung gusto mo ng privacy. So, unfortunately for Adam, yung girlfriend niya is kinontent siya ng kinontent and yun nga, it did not sit well for him and he waited 8 months hanggang sa makakuha siya ng strength para i-explain yung side of the story niya. Okay, so tuloy natin. Lalagay po ako. Ito po one time, meron po akong proof na naglagay po ako dun sa alkansya na yun. So, for the whole 3 months, ang pattern po, may sumusobra daw po sa budget namin, naglalagay siya. Tapos sometimes, ako naman po yung nagbibigay. Kung mapapanood nyo karamihan ng nagre-react kay Adam, ang nagiging punot dulo ng mga issue na yon is etong about sa pera. Parang may nag-a-advise pa sa kanya about sa pera, yung mga ibang content creators. And ang problema lang kasi one side of the story lang yon. Ayun yung kwento ng babae. And si Adam ngayon, kiniklaro niya kung ano ba yung nangyari with evidence and with video. So, ano ba yung summary nung alkansya na yon? So, yung girlfriend at saka si Adam ay meron daw silang isang alkansya. Doon sa alkansya na yon, naguhulog sila ng pera, pambayad nila yon sa utang nila or panggamit nila yon in case of emergency. We can call that as an emergency fund for the couple. Now, if that is the case, kailangan yon, hindi nyo gagalawin yon. Kumbaga, ano lang yon, kumbaga last resort na yung pera na yon. Kaso, nung kinailangan magbayad ni Adam ng utang, worth 500,000 pesos daw ang utang niya, sinubukan nilang gamitin yung pera dun sa piggy bank. Okay? Kaso nga lang, nung sinilip niya yung piggy bank and then nung binuksan nila yung piggy bank, wala nang laman yung piggy bank. Or sobrang konti lang nung laman ng piggy bank. And doon nagsimula or naging meet siya nung samot-sari nilang away dahil doon sa piggy bank na yon. So, ano yung take ko sa ganun? Number one is if you want to have a savings account, maybe the best thing you could do is you can have a joint account na under your name para kung kailangan nyo mag-withdraw, kailangan ng pirma ng bawat isa. Kasi pag physical piggy bank na ganyan na madaling sungkitan, ayun nga, baka may manjupet. Okay, so isa din na ini-imply ni Adam doon sa kanyang story is may nagbabawas daw ng pera doon sa loob ng piggy bank na yon. So kung sino man yon, nangungupit daw kung sino man yung nagbabawas ng pera noon. Pero wala kasing direct implication si Adam kung sino yung gumagawa noon. Basta ang sinabi niya lang doon sa video, meron daw ng kumukuha ng pera doon. And then after noon, nagkaroon sila ng awayan and meron pang
maraming malalalim na issue tulad nito. Good feeling na dapat may gawin ako, but at the same time sinasabi ng utak ko na kailangan kong magpahinga. Mabilis na pagtibok ng puso, and out of nowhere mafe-feel ko din na kailangan kong tumakbo o matulog. In short, a feeling of being overwhelmed na may gusto kong gawin pero parang lagi akong lito sa mga gagawin ko. So according to Adam, meron daw substance na inintroduce yung yung girlfriend niya sa kanya. So yung substance na yon, meron mga symptoms siyang nararamdaman. In my opinion, it seems to me like it's some sort of a downer that causes confusion. Whatever it is, hindi naman ako kasi nagtitake ng mga ganyan eh. So si Adam ay parang nalilito-lito daw. Kaso nung inayawan niya na yung substance na yon, ang ginawa nung Jowa Bells daw ay hinalo daw sa pagkain. When Adam confronted the girlfriend, ang sabi ng girlfriend, alam mo naman na linalagay ko yan sa pagkain mo. Point being is that parang hindi ba parang that's not an act that is not out of love, parang may yun parang hindi maganda yon o hindi ka aya-aya yon. I could even argue that maybe it's not even legal, di ba? Yung ginagawa niya kung walang consent mo yung paghahalo ng substance na yon. Kung lalong-lalo na kung hindi naman yung diagnosed na kailangan mong i-take yon. But sinasabi ni Adam na linalagay daw yon sa pagkain niya. So doon pa lang sobrang laking red flag na. O sige, tuloy natin. Na po nang kahit kaunti yung utak ko. So ang ginawa ko po kauna-unahang beses, blinak ko po siya. This is after nung bukasan ng alkansya, tapos yung basagan ng alkansya and silipan ng alkansya. So after nun, parang gusto munang lumayo-layo, magpakalayo-layo ni Adam doon sa kanyang girlfriend. And kakaso kasi pag lumalayo siya, ang gagawin ni girlfriend, susundan siya or kukulitin pa rin. Kung baga medyo incessant yung galawan ni girlfriend. So ginawa niya, binlock niya muna sa Facebook para hindi siya kulitin. Kaso nagme-message pa rin yung babae dun sa mga close friends ni Adam. Ang nangyayari, yung mga friends ni Adam ang nagme-message sa kanya. So ending, hindi rin makawala si Adam. Okay, so eto na yung parang the straw that broke the camel's back. Kasi after nito, medyo matindi na at malalim na talaga yung naging rift nilang dalawa. Okay, so tuloy natin. Sabi niya po, I am at Huay Kwang. I'll find 100k. Ngayon po, para lang po sa kaalaman nyo, and siya rin po yung nagsabi sa akin ito. Doon daw po sa lugar ng Huay Kwang ay doon daw po nangyayari yung mga sketchy business. Ngayon po, so yung babae kasi mga lods, pumunta siya doon sa Huay Kwang area na yan. Tong sa nung tinignan ko siya sa Google, para siyang Quiapo, ganun yung impression niya sa akin eh. May mga tiyangge, may mga nagtitinda. I don't know what it means na kung sketchy area yan. Siguro mas may inside knowledge sila since tumira sila sa Thailand. Pero ang point dito kasi, nag-threaten na si Adam na umuwi ng Pilipinas, pero yung girlfriend niya gusto pa rin na siguro he's trying to make Adam stay doon sa Thailand. So sabi niya ganon without admitting na siya yung kumuha, na papalitan niya daw yung 100k. Pero sinabi naman ni Adam, it's not just about the 100k kasi nga nag-threaten na si Adam na aalis na siya ng Thailand. So tuloy natin yung storya. Utang nun, pero gusto ko pa rin bayaran yung kalahati. So binayaran ko po noong April. Ngayon po, fast forward, noong March po ay nag-send po sa akin yung ex ko ng 70,000. Hindi ko po alam kung para saan, pero for the record lang po ay sinend ko po ulit ito pabalik sa kanya. Going back nung nasa airplane na kami, boarding gate na po kami. Syempre po, sobrang gulo pa rin po ng isip ko, naawa po ako sa kanya. Kaya in-unblock ko po siya, at pagka-unblock ko po ay nabasa ko ito. Sa mga screenshots na to, she is stating here words like, I will quit game now, I'd rather die, goodbye Adam, you've killed me. Basically mga lods, yung biggest problem nila in my opinion is yung pera. Kasi parang punot dulo nito talaga. Doon nagsimula yung kanilang mga malalaking problema, tas nagsanga-sanga na lang. So pero si Adam, sinasabi niya and he showed proof naman na
sinusustentohan pa rin niya yung babae for the past 3 months. Tapos, binayaran niya pa yung kalahati ng utang. Pero si girlfriend, ang ginawa niya, nag-try siyang mag-repay kay Adam, kaso sinoli ni Adam yung pera. And then, si girlfriend, after a while, hindi sila nagkausap for a short period of time. Nung pauwi na si Adam sa Pilipinas, in-unblock niya. Pero bago tayo pumunta doon sa pag-unblock niya, nag-try pa rin sila kasing couple counseling na tinatawag. Mukhang it did not work. So, pag unblock ni Adam doon sa babae, nakita niya na may threats na of, offing herself. Okay? What if tumawag ako ng someone na sa tingin ko matutulungan ako na mag-isip ng tama? Then, tinawagan ko po yung tatay ko. Then, sumagot po yung tatay ko. Sabi ko, Dad, ito po yung nangyayari sa amin. Sabi niya, mawala daw po siya, magpapakamatay daw po siya pagka hindi ako bumalik. Then, ang sabi ng dad ko, Nak, umuwi ka na dyan dahil hindi ka na safe. E nung narinig ko po yun, doon ko na naisip, doon na po ako nalinawan na, oo nga no, hindi na ako safe dito. Hindi na ako safe dito. Sabi po ng dad ko, o sige, bumalik ka. Pero paano kung may nangyari sa kanya? Kung meron siyang ginawa sa sarili niya? Sino yung masisisi? Ikaw. Medyo nag-agree ako dun sa advice ng tatay niya kasi of course mas kilala niya si Adam kaysa sa ating lahat, and ang tatay instinct niya is umuwi ka na dahil hindi ka na safe dyan, okay? Kasi nga ang daming red flags na rin ng babae if you are to believe 100% yung storya ni Adam. Pero pag pinakinggan mo kasi yung storya ng babae at saka storya ni Adam, ang nagse-centralize lang talaga sila dun sa kaperahan. Pero after niyang umuwi ng Pilipinas, eto daw yung nangyari. Pakinggan natin. Then bago po ako lumipad ng eroplano ay meron pa po akong huling message na nabasa. Sabi niya po dito, you book a ticket and while I was in my nail appointment. So after telling me na I will be back late, I'll find 100k, I am at Huay Kwang, I am responsible of my actions. Now, she is telling me na nasa nail appointment lang siya. So after nun mga lord, si Adam sabi niya gano'n, I'm done with this, kumbaga last na to, tinatanong nyo, sinagot ko na, and sana makapag-move on na yung lahat. And hopefully talaga mag-move on naman dyan. So my take dito mga lords, number 1 is take care of your mental health. And when you're ready to speak, that is the only time you speak. Okay? Hindi naman to korte na kailangan mo dito sa ganitong date umaten, sa ganitong time mo dapat sasabihin yung side mo. Okay? You have to sa audience din na nanonood, sa lahat ng influencer, whether it's me, it's Adam, it's everyone else na nakaka-issue dito sa social media. I hope you also understand that yes, the influencers that you watch are public figures, but they are not public property. Their content are just content. And behind those content, there are people behind them na who also feels and nakakaramdam din sila ng sakit, anxiety, and all of this. So sana lang give them a chance to speak next time. Kasi ako, sa tingin ko, mas balance na yung storya ngayon. It seems to me na talagang merong malaking relationship problem sila involving money, and hindi lang si Adam is to blame for it. Kaso nga lang talaga, knowing the internet, some people will crucify you without even knowing the other side of the story. So listen to both sides kung kaya. Kung hindi naman, then just move on with your life and maybe stop pestering people, whether it's Adam or the girlfriend. Just enjoy the show, yung kino-content nila araw-araw. Yun lang naman yung sa akin for today mga lods. Gege!